Hallelujah! Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, umaga po ang bawat isa na tumayo tayo mag-umpisa na sa gawain ng Panginoon. And again, winawalkam po natin ang bawat isa sa gawain ng Panginoon. And higit sa lahat ang ating Panginoon Jesucristo na ating magpapurihan sa umagang ito, sa araw at oras na ito. Hallelujah! Tayo sa umpisa ng gawain ng Panginoon sa kanyang salita sa John 4:24. God is spirit, and must worship Him in spirit and in truth. Kaya niniwala tayo na sa umaga nito ang ating pinaglilingkuran ay totoong Diyos, diba, na ating pinagpupurihan sa Espiritu at katotohanan. Amen po? Hallelujah! Kaya ang ating pag-awit, ang ating pagsamba ay kailangan inaawit natin mula sa ating puso at hindi lamang sa bibig. Amen po ba? Hallelujah!
kasasan Diyos sa tuwang sa lahat, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ang Diyos ngayon, noon ngayon, at Diyos magpakailanman. Purihin ka Panginoon sa karakilan, kalulatian, Lord God. Karapat-dapat ka nga na ikaw lamang dapat po ang salbahin Panginoon sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ikaw lang ang lumalang ng langit at lupa Panginoon at wala na pong iba. Salamat po Panginoon sa buong linggo na tagumpayan ng bawat isa Panginoon sa buhay, kalakasan Lord God, hininga na ginagamit namin upang mabuhay sa mundo ito Lord God, sapagkat kami ay nabuhay hindi sa sarili ng pamaraanan kundi dahil sa iyong kalooban Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Panginoon, patawarin mo kami Panginoon kung ano man nagawa ng kasalanan ng bawat isa Lord God. Patawarin mo kami Panginoon kung ano man ang bahay, putik, karumihan narito sa aming puso Panginoon. Patawarin mo kami Panginoon, pagilinisin niyo po kami Panginoon sa aming sarili na nagawang kasalanan Panginoon. Ipuin na po ang puso ng bawat isa upang magkaroon ng pusong dapat Panginoon at pusong dali sa Lord God. Sapagkat kung wala kami katapatan Panginoon, ay hindi kami karapat-dapat sa Lord God. At hiningin namin Panginoon ang iyong patnubay sa amin Panginoon upang kami ang maging karapat-dapat sa iyong harapan Panginoon at maging karapat-dapat na maging lingkod mo Lord God. Salamat din po Panginoon sa mga kapatiran na rito Panginoon. Sa aming music festival Panginoon, patuloy mo patatagin, palakasin Panginoon. At patuloy mo silang gagamitin Panginoon sa iyong kalulatian Lord God. Lalo sa iyong gagamitin Panginoon yung salita. Patuloy mo palakasin Panginoon sa panatalan namin Panginoon. Na sharing po Panginoon ay dumara ko ng kalugutan Lord God. Dahil sa mga ginagawa ng kalaban Lord God. Ngunit huwag mo pa indulutan Panginoon na magtagumpay ang kalaban Panginoon. Balutin mo po siya ng iyong banal na proteksyon Panginoon sa pamagitan ng mga anghel Lord God. Magharian mo ang lugar na ito Panginoon ang iyong sa pamagitan ng mga anghel Lord God. At huwag mo hayaan na mamagsak ang gawain ito pagkos magtagumpay ang gawain ito Panginoon. Pagisamahan mo kami Panginoon mula umpisa hanggang bukas Lord God. At ang gawa ng kalaban ng Diyos yung binabasik namin sa pangalan ng Panginoon Lord God. Maraming salamat Panginoon sa iyong umaga Panginoon. Pinabalik mo namin ang pinakasupuri at pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Hallelujah! Parang bisita po ba tayo? Bisita po ba ang ating mga diwa, ang ating puso? Amen! Hallelujah! Tayo yaawi papalakpakan para sa Kanya. Sasayaw at iindak para sa Kanya. Amen po? Hallelujah!
Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga. Walang tao. Magandang umaga po. Katao din. So, napakabuti ng Diyos. Amen? Praise and worship pa lang. Talagang madama natin yung presensya ni Lord. Amen? Hallelujah. So, sa umaga ito, tunay na napakabuti ng Panginoon dahil meron na naman po siya pinadala na nakapagsalita niya sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi po, medyo yung aking sore throat ay medyo... yun. Hindi ako makasigaw eh. Gusto ko sumigaw eh. Pero, salamat sa Diyos dahil po meron po tayong tagapagsalita na yun. Napakilala ko po ang ating mensahero sa umaga ito. Walang iba kundi ang ating kapatid, Pastora Rochella Claire Sampaga. Ngayon Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah. Papuri po sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Maganda po umaga sa bawat isa and especially sa ating Panginoon. Amen. And again, it's a great privilege and pleasure for me na magamit muli sa Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang salita at naway huwag niyong pagsawaan ng aking pagmumuka. Dahil sa pagkanta hanggang ngayon, ako pa rin po yung kaharap niyo, no? And inaano ko po, ini-encourage po ang bawat isa na kung may time po tayo, share po natin yung live natin sa ating Facebook page and of course sa ating mga future live viewers, ayan, bahagi rin po natin ang live na ito para naman makaabot sa iba ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah! So, handa na po ba naman tayo makinig ng salita ng Panginoon? Amen! Kailangan talagang maging excited tayo na pagdating sa salita ng Panginoon dahil ito yung pagiging kalakasan natin, di ba? Ito ang ating panglaban sa buhay na ito. Ito ang ating nagiging ilaw, hope sa buhay na ito. Amen? And patuloy natin pong hingin ng gabay ng Panginoon. Hallelujah! Our Heavenly Father, the King of Kings, Lord of Lords, sa iyong kapurihan, kapangyarihan, kapamalahanan, Panginoon, nandito muli ang iyong mga anak, Lord God, sa iyong harapan, Lord God, ang hihingi kami, Panginoon, ng gabay nagmumula sa iyo, with the help of your Holy Spirit, Lord God, help us to deeply understand your word, Panginoon, na kung anong nais mo, Panginoon, na iparating sa buhay ng bawat isa, Lord God, sa pamagitan ng iyong salita, Lord God. Itago mo po ako sa iklipuran, kung ikaw lamang ang pakita ng bawat isa, kung anong lalabas sa aking bibig, Lord God, ay pawang ang kalooban mo lamang, Panginoon, na siyang dapat marinig ng bawat isa, Panginoon, na ikaw ang may taas, madakila, mapapurihan, Panginoon, sa umagang nito, Lord God. Kung ano man, Panginoon, distraction, gawa ng kalaban para paliparin ang isip ng bawat isa, rebuke in Jesus' name every distraction, Panginoon, we rebuke in Jesus' name, Lord God. At patuloy kaming nananampalataya, Panginoon, sa iyong pangalan, Lord God, that we will claim the victory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So, church, I have 3 questions, diba? Ewan ko kung ano po, no, napapansin niyo, pero every time na ako yung sasalita, lagi akong may mga question, no? Kasi naniniwala po ako na sa buhay ng tao, laging may question, no? Laging may mga question sa isipan natin na bakit ganito, bakit inalaw ni Lord, bakit ganito yung nangyayari, bakit kaya ganito si ganyan? Parang ang daming question, no? Bakit kaya ganito nangyayari sa buhay natin? There's a lot of questions in our mind. And kung hindi pa tayo nananampalataya, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, ang daming question po sa isip natin, no? Kaya siguro, in this way, gusto ko pong gawa naman, diba, mga ibang ano naman na, idaan natin sa mga question naman, diba? Para naman, let's see kung ano yung mga sagutan sa mga question sa ating isipan. Hallelujah. Sino pa po bang mga hindi nakaka-move on dito? Ayan ako. Sino pa ba yung mga hindi pa nakaka-move on? Pag sinabi natin move on kasi, di ba, pagdating sa mga kabataan, sa ano nila, sa ex nila, uy! Pero tayo naman, gano'n namang mga naka-move on ka na ba sa problema mo, sa past mo, sa mga nakagalitan mo, sa mga nangyari sa kahapon mo, naka-move on ka na ba? Di ba? Sa galit mo, sa kapatiran mo. Ang daming
ano, ibig sabihin ng move on, di ba? So, let's talk about move on. Di ba? Nakita natin yung mukha niya, move on na! Sabi ng bata, no? Hallelujah. And guys, pupubuksan natin ang ating Biblia sa Isaiah 43:18-19. Hallelujah. Basahin po natin. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba na makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Amen? Kung babasahin po natin yung story kung paano pinalaya ng Panginoon ang Israel sa Babylonia. Amen? Kung babasahin po natin yung verse ng Isaiah 43:14-21, mabasa po natin kung paano pinalaya ng Diyos ang Israel sa kamay ng Babylonia. Di ba, mabasa natin doon kung ano yung kapangyarihan ng Diyos. Pero alam niyo ba, church, na ang Israel may mga katigasan ng mukha, no? Pero totoo, yung mga taga-ano po, nabasa ko po talaga siya, sabi ko, grabe naman pala, no? Talagang matitigas talaga. Sa dugo na ng tayo, matitigas ng ulo, no? Matitigas ang mukha at pasaway sa harapan ng Panginoon. Pero yung pagmamahal ng Diyos, hindi nawala kahit na matigas ang ulo ng mga anak niya, no? Dahil kung paluin man tayo ng Panginoon, pagtutuwid yon ng pagmamahal. At kung nakaranas ka ng pagpapalo ng Panginoon, ibig sabihin, tinutuwid ka niya sa pagkakamali mo. Nasasaktan ka man niya, nasasaktan ka man, pero pagtutuwid yun sa'yo. Di ba sa balikong, ano yun? Yung balikong, tama ba yung word ko? Yes, balikong. Balikong bakal, di ba? Kung isipin mo, hirap kaya, straight nun, di ba? Nandun yung pain, pero kapag ituwid mo yung bakal na yun, nagiging diretsyo. Parang ganun po, di ba? Katigas ang mukha ng mga Kristiyano. Pero yung pagmamahal ng Diyos, gagawin kang diretsyo. Kung magpapaalaw ka lang, o iaalaw mo si Lord sa buhay mo, na ituwid ka niya. Amen? Hallelujah! And let's move on. Next naman po tayo. My first question is, why? Yan. My question is, why is God telling us not to focus on our past? Diba? Sabi naman ng bata, bakit kaya? Diba? Ewan ko ha, pero bakit kaya napaisip po ba tayo sa minsan, diba? Sa mga sa tuwing gabi or pag nagmumuli, tayo muni-muni, parang bakit kaya ako kailangan mag-move on na mag-focus sa past? Bakit kaya sinabi ni Lord na do not dwell in your past? Bakit kaya, Church, may idea ba tayo kung bakit sabi sa atin ng Panginoon na huwag na tayong mag-dwell sa past natin? Do you have any ideas, Church? Go, sige po. Ang ibig po sabihin na huwag tayong mananatili sa past natin. Ibig sabihin yun, yung past natin ay hindi yun kinalulugdan ng Diyos. Yun doon tayo namumuhay noon. So, nakagawa tayo ng maraming pagkakamali dahil sa sarili nating ideya, sa sarili nating isip, ang sinusunod natin ay ang ating sarili, hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. But there was a time na tayo ay nag-move on. Move on na tayo. Kalimutan, leave behind kung ano yung mga hindi dapat alalahanin pa dahil pinatawad na tayo ng Diyos. Praise God. Amen! Hallelujah. Totoo po yan. Pero, tayo mga nandito, hindi na natin ilalabas pa, tayo mga nandito, nakamove on na ba tayo naman sa mga kapatiran nating nakagawa ng kasalanan sa atin, or kapatiran na nakasama ng loob natin, mga kapatiran nakasakit ang damdamin natin, nakamove on na kaya tayo? Amen! Amen! Glory to God! Siguro wala na dito, nasa labas na lang. Pero, ayun nga, kagaya pa ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon at sinasabi ng Panginoon na move on na anak. No, dapat ganun din tayo sa mga kapatiran
sakit ng natin, damdamin natin, sa mga taong nakasakit sa atin, sa mga taong nakagalitan natin, nakaalitan natin, or misunderstanding. Dapat magpatawad na rin tayo, kagaya ng pagpatawad ng Panginoon. Nanilimot na ng Panginoon yung ginawa mong kasalanan na dahil ang Panginoon ay may magandang plano behind of you, or sa harapan mo, in front of you rather. Amen? So, let's open our Bible in 2 Corinthians 5:17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Meron bang bago na dinala yung lumang pagkatao niya? May bago ba na cellphone? Na yung cellphone mo, ginamit mo pa rin at sabi mong bago? Wala, di ba? Meron bang drums? Di ba? Meron bang bagong lutuan? O, di ba? May bago bang lutuan na masasabi mong bago kung gamit na, sunog-sunog na? Hindi po. Di ba? Masasabi mo ba ng isang baso na bago kung nakita mong basag-basag pa? Hindi po, di ba? Kaya sinabi ng Panginoon na lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo ay bago nila na. Dahil yung mga nakipag-isa kay Kristo, si Kristo yung nagpapabago sa iyo, hindi ang sarili mo. Hindi ang pananaw ng tao sa iyo, kundi ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, na siyang magpapabago sa buhay mo. Pag sinabi mong bago, iniwan na, nilinis na ng Panginoon kung ano yung ginawa mo nung nakaraan, nakasalanan o kahapon man. Sabihin na natin kahapon, nung Saturday, di ba? May nasabi ka na hindi maganda, na hindi mo namanin, di ba? May nasabi ka sa kapwa mo, na chismis mo yung buhay ng ibang tao, di ba? Pag pinarealize na sa iyo ng Panginoon na mali yun, at in-acknowledge mo sa harapan niya, ibig sabihin, isinusurrender mo yun sa Panginoon. Di ba? Inihingi mo ng tawad sa Panginoon. Once na sinabi mo, Lord, nakasakit ako ng kapatiran ko, nakasakit ako ng damdamin niya, diba? Nasira ko yung image niya sa ibang tao, Lord. Yung anong pagtingin sa kanya ng ibang tao na hindi naman yun yung turo sa akin, Lord. Sorry. Pag sinabi mong sorry, pag humingi ka ng tawad, alam mo yung pagkakamali mo. Meron bang nag-sorry? May nag-sorry ba na hindi mo alam kung ano yung kasalanan mo? You just say sorry for the sake of saying sorry? Hindi. Dahil hindi yung totoong paghingi ng tawad. Dahil pag sinabi mo, humingi ka ng tawad, alam mo yung pagkakamali mo. And same pa sa atin sa pagpapanalangin natin sa Panginoon, paghingi natin ng tawad sa Panginoon. Ibig sabihin, alam natin at ina-acknowledge natin na nagkamali tayo sa isang specific na bagay na yon. We know sa ating mga isipan, di ba minsan nakakagawa tayo ng hindi maganda dahil yung isipan natin nilalaro ng kalaban, di ba? Yung ating mga mata, di ba? Sabi nga na okay na mapunta ka sa langit ng kulang yung kamay mo, di ba? Kung nagkakasala yung mata mo, mo sa impyerno, di ba? Dahil kahit hindi tayo makapunta sa langit ng may bahid o duwis o batik sa harapan ng Panginoon, di ba? Kaya kailangan, church, lagi tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon. And again, once nang humingi tayo ng kapatawaran, we acknowledge kung ano yung nagawa nating kasalanan. Amen po? Amen. Hallelujah! Kaya, yun yung important sa atin ng pagpapanalangin. Hindi lang nananalangin ka dahil may gusto ka. Hindi nananalangin ka dahil may kailangan ka. Kundi dapat nananalangin ka ng humihingi ng tawad sa Panginoon. Amen po? Amen. Hallelujah! And further explanation, our past failures, brokenness, and pain no longer define us, condemn us, or rule over us. We are a completely new creation. We have a new spirit living in us. Amen. Amen? Hallelujah! Yung mga past failures mo, yung mga past na pagkakamali mo, yung mga past na maling desisyon mo, hindi na yun yung mag-define sa'yo. Diba? Nagkamali ka man ng pagpili mo ng asawa, nagkamali ka man na maaga ka mang nabuntis, o nagkamali ka man na sa mga pagsisinungaling, pagnanakaw mo, kahit na sabihin na natin, pinakamabigat, nakapatay ka man, di ba? Nag-droga
ka man, hindi yun yung magdi-define sa'yo. Ang magdi-define na sa'yo kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Tinawag ka ng Panginoon sa pangalan mo bilang isang anak ng Diyos. Hindi ka tinawag ng Panginoon sa kasalanan na meron ka. Dahil ang kalaban, tinatawag ka na bilang magnanakaw, mamamatay tao, sinungaling, lasinggero. Di ba lahat na ng kasalanan, ayun ang tawag sa'yo ng dyablo. Di ba nga, let's apply, di ba, sa totoong buhay. Si Brother Romel, si Bro Jeric, lasinggero yan dati eh. Nagnanakaw yan dati eh, di ba? Babaero yan dati eh. Oh, di ba? Si Rutsel, naku, dati pala away yan sa school nila eh. Di ba? Na-realize po ba natin, naisip po ba natin, na ang tawag sa atin talaga ng mundo, kalaban, kapag may kasalanan tayo, yung kasalanan na gagawa natin. Di ba? Pero kapag tinawag ka ng Diyos, si Syra, nagpapagamit na yun sa Diyos eh. Di ba? Si Sister Sinay dati, lumuluhod yan dun sa di ba? Pero ngayon, nagpupuri, naglilingkod na yan sa Espiritu katotohanan sa Panginoon. Amen? Di ba, tinatawag na tayo ng Panginoon sa ating pangalan at naniniwala ako na kada pangalan natin ay nakalista sa langit. Di ba? At tinatawag tayo na isang anak at lingkod ng Diyos, hindi dahil sa kasalanan na ginawa natin, kundi sa kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Naniniwala ako, yung new spirit na sinasabi sa kanyang salita, di ba, naniniwala ko na hindi na tayo binigyan ng Diyos, hindi tayo binibigyan ng Diyos ng spiritong pagpapatawad or spiritong karumihan. Binigyan tayo ng spirito ng pagmamahal. Binigyan tayo ng spirito ng papatawad. Binigyan tayo ng spirito na may pagtitiwala sa Panginoon. Di ba? Naniniwala tayo, binigyan tayo ng bago ng spirito ng Panginoon. Amen? And that is the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit na magbubunga sa buhay ng bawat isa, na makikita sa buhay ng bawat isa. Yung kasiyahan, hindi yung kalungkutan, di ba? Yung pagtitiwala sa Panginoon at hindi pagdadoubt sa Panginoon. Di ba? Kung babasahin po natin kung ano yung fruit of the Holy Spirit, mababasa natin doon. Kung ano bang klaseng bagong spirito o spirito na ibibigay sa atin ng Panginoon. Once na hinihingi natin ang kapatawaran, lahat sa Panginoon. Amen? Kaya huwag na tayong tumingin sa kahapon natin na sinasabi natin na hindi tayo deserve na magpagamit sa Panginoon, hindi tayo deserve na umawit para sa Panginoon, hindi tayo deserve na magpahayag ng salita ng Panginoon. We all deserve na maglingkod sa Panginoon at nararapat na mag-serve tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Next. Keep moving forward. And you are already forgiven. Palakpakan natin ang Panginoon. Keep moving forward because you are already forgiven. Once na humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, you claim. And you must claim that you are already forgiven. Knowing na yung paghingi mo ng tawad sa Panginoon ay galing sa kailaliman ng puso mo. Amen? Hindi natin malilintang ang Panginoon. Church, ha? Iba yung paghingi mo ng tawad na ina-acknowledge mo yung pagkakamali mo at hinihingi mo lang ng tawad dahil for the sake of saying sorry. Lord, gusto ko lang mag-sorry kasi alam ko na hindi ako makapunta ng langit ng hindi hinihingi ng kapatawaran eh. Diba? Lord, gusto ko lang mag-sorry kasi yun yung sabi mo sa salita mo eh. Kailangan mag-sorry kami, humingi kami ng tawad eh. But, do you acknowledge yung kasalanan na ginawa mo? Do you acknowledge na ikaw ay minsan ang naging makasalanan sa harapan ng Panginoon? Diba? Kailangan yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon may sincerity. Amen? Hallelujah! Basahin po natin sa mga awit 1:18-24. O kahanga-hanga ang araw na ito, si Yahweh ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Oh, this is the day that the Lord has made. Hindi lang every Sunday na this is the day that the Lord has made. Araw-araw ginawa yan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? Araw-araw ginagawa ng Panginoon yan ng may pagmamahal. Amen? Hallelujah! Kung babasahin natin deeply, yung salita na this is the day that the Lord has made, you know that God is in control always. Amen? Dahil ang Panginoon,
Ginawa niya yung araw-araw dun sa kamay niya. Diba? Ang buhay ng bawat isa, ginawa ng Panginoon pamagitan ng kamay niya sa paggamitan ng kanyang salita. Kaya importante sa buhay ng bawat isa na tayo nananatili sa Panginoon. Diba? At naniniwala, nananampalataya tayo sa Panginoon. Kasi alam natin that God is in control. Diba? Alam niyo, church, isang patotoo lang no, na hindi ko makakalimutan talaga. Nung ka-apply po ako sa trabaho ko, talagang inilihod ko yun sa Panginoon at iniyak ko sa Panginoon. And nung I am on my way para sa interview, isa lang yung pinaisip sa akin ng Panginoon that, Shala, this is the Lord that I made. Shala, this is the day that the Lord has made for you. Diba? God will make a way for you. Nasa tingin mo, hindi mo kaya, basta kasama mo kung kaya mo. Kaya naniniwala ako, church, sa mga bagay na niisip natin na hindi natin kaya. Kapag kasama natin ang Panginoon, makakaya natin eh. And one more thing na gusto ko ipatotoo na napaka-imposible talaga na makapag-work from home kami. Sa totoo lang po. Dahil iba yung sitwasyon ng kumpanya namin before. Pero naniniwala na nanampalataya ako sa Panginoon na patuloy ko yung dinadalangin araw-araw, kada alis ako, papunta sa trabaho, Lord, na I pray na makapag-work from home ako kasi syempre nakapagod din yung biyahe. Na, alam niyo yun. Tapos, isa pa na pinagpipray ko na, Lord, gusto ko Lord na isa ko sa maging top agent dun sa company namin. Hindi man ako yung pinaka-best, magaling sa company namin, Lord, pero okay na sa akin, Lord God, yung malaman ko yung mga tamang proseso, yung trabaho namin, na I want na yung ginagawa, yung katagumpayan, yung success na meron ako, ikaw yung mapapurihan, O Diyos. Gusto ko makita ng tao yung kapangyarihan mo sa buhay ko, Panginoon, na ikaw yung mapapurihan, madakila, Panginoon, ikaw yung ma-highlight sa buhay ko. Ganun. Pero, hindi ko napapansin, time goes by, hindi ko alam kung paano mag-work si Lord, hindi ko alam kung paano gagawin ni Lord na, sige siya na, mag-work from home ka na, sige siya na, ito na, binigay na sa'yo, you are one of the agent na marunong sa kumpanya nyo, doon sa kumpanya pinagtatrabahuhan mo. Hindi ko alam kung paano mag-work si Lord, pero one thing for sure that I claim and believe na kayang gawin ng Panginoon yung mga imposibleng bagay sa buhay natin. Kaya niya gawin posible. And akala ko nun, actually church, yung company na nagtatrabuhan ko, yung account namin, na siya pawala na siya. So, hindi ako nag-aano na, pawala na. Basta naniniwala ko, Lord, mawala man to, o kung saan man ako papunta sa kumpanya, winil mo to, Lord. Pero, hindi binuhay na Panginoon yung kumpanya na pinagtatrabuhan namin, yung account na pinagtatrabuhan namin, and yung mga tenured agents, pinasend ng work from home. Sabi ko, natatawa na lang ako, natutuwa sa isip ko, Lord, grabe ka naman pala gumawa kami sa buhay ko. Kailangan may pa-intense. Kailangan muntik nang mawala pa yung pinagtrabuhan namin kumain bago pa ako makapasok ng work from home. Si Lord naman pinakaba ako. Akala ko malilipat na ako ng kumpanya or ng account. Pero hindi, grabe talaga yung pagkilos ng Panginoon na hindi natin sukat na isip kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa, no? And isa pa po, na gusto kong ipatotoo na minsan na ako na naging top agent dun sa pinagtatrabuhan naming account, na hindi ko alam kung paano siya gagawin kasi sa totoo silang pa sobrang hirap ng trabaho namin, lalo na kung wala ka pa experience, idea. Pero papuri sa Panginoon dahil binigyan ako ng pagkakataon na ma-promote, na bigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon na maging isa sa magagaling na agents. Pero lahat ng yan papuri sa Panginoon kasi I don't want to claim na nagawa ko yun dahil sa kayahan ko. Dahil yan pinalangin ko sa Panginoon at ang Diyos ang may gawa nun sa buhay ko. Amen? Kaya naniniwala ko, church, yung mga panalangin natin, basta totoo yung puso natin sa Panginoon, nakikita yun ng Panginoon. Lahat ng hard work na ginagawa mo sa Panginoon, lahat ng panalangin mo gabi-gabi, lahat ng pakikipag-usap mo sa Kanya gabi-gabi, lahat ng pagbabasa mo ng Kanyang salita, lahat ng dugo pawis na ginagawa mo para sa Panginoon, nakikita yun ng Diyos, church. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa dahil sinabi nga niya sa kanyang salita na ang pag-iisip ko ay hindi mo pag-iisip, ang kalakasan ko hindi mo kalakasan, ang pamamaraan ko hindi mo pamamaraan dahil hindi ba mag-isip ang Panginoon. Kaya minsan
paano talaga ako natatawa ko na sa sarili ko na, Lord, grabe ka talaga. Grabe ka talaga, Lord, na kumilos. Ganun talaga. Matik pa talagang ma-dissolve yung account namin, ha? Para lang mapunta kami, masan kami ng work from home. Pero ayun, grabe, papuri talaga sa Panginoon. Lahat ng kapurihan, kadakilaan sa Kanya lamang. Kaya naniniwala ako na matuloy lang tayong lumapit sa Panginoon. Keep moving forward. Keep moving on na or move on na, church. Dahil kung patuloy tayo magdudwell sa past natin, hindi natin makikita kung ano na yung ginagawa ng Panginoon sa present natin at hindi natin makikita kung ano yung magandang gagawin sa iyo, ng Diyos sa buhay mo. Diba? Hindi natin makikita kung ano yung magandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung patuloy tayo magdudwell sa past natin, kung patuloy natin bibit-bitin yung kasalanan natin sa nakaraan, kung patuloy natin bibit-bitin yung galit sa puso natin, hindi natin makikita ang pagkilos ng Panginoon. You should move on. At kapag sinabi mong move on, hindi mo na babalikan pa. Ano nangyari doon sa Sodom at Gomorrah? Pinaulanan ang poig, sinabihan na sila na huwag silang lilingon. Sinabihan sila na huwag na silang babalik, pero isa sa kanila ang lumingon para makita yon. Kaya ang church, sinasabi sa atin ng Diyos na move on na, straight lang tayo, keep moving forward, huwag pa ganon, atras abante, no? Kasi hindi tayo mag-grow, wala yung growth doon. At kung may magtatalikod tayo sa nakaraan natin, magiging stagnant tayo. Huwag nating bibihin, huwag nating yakapin yung nakaraan natin kasi lahat ng panibagong opportunities, lahat ng mga blessing, lahat ng growth natin sa pananampalataya natin, nandoon na sa harapan natin. At sa paglakad natin sa ating pananampalataya sa buhay na ito, hindi tayo mag-isa, church, kasama natin ang Panginoon. Dumating man sa ating harapan ang pagsubok, lapagan man tayo ni Satanas ng isang malaking kabundok na pagsubok, pero ang Diyos ang lalaban kasama natin. Sino pa ba ang makakagapi sa bawat isa kung kasama natin ang Diyos? Amen! Dahil ang Diyos, siya na yung nag-create ng lahat. Kaya naniniwala ko sa Satanas, mahina yan eh. Kasi nilalang lang yan ng Diyos. Ang Diyos, pagkasama natin, lahat makakaya natin. Hindi nga natin alam kung paano napatay ni David si Goliath eh. May isang pirasong gano'n lang na bato. Grabe kapag si Lord yung nagbigay ng talino sa'yo, kapag si Lord yung nag-guide sa'yo, kapag si Lord yung kasama mo, lahat makakaya mo. Diba sa maliit lang na panampalataya na meron ka, kaya mong i-move yung mountain. Hindi ko sinabi na literal, bundok, lumipat ka doon. Urong, di ba? Sabi na ng Diyos sa kanyang salita, yung faith, makapag-move ng mountain. Naku, tumanda ka na, pumuti na buhok mo lahat-lahat, hindi na umurong. Di ba? Yung bundok. Dahil nakatuon ka lagi sa mga, literal na bagay. Di ba? Pero ang Diyos, sinuturuan tayo ng ating laban na ito, hindi sa dugot laman. Di ba? Tinuturuan tayo ng Panginoon ng laban natin na ito, na spiritual. Amen? Hallelujah! Purihin po natin mali ang Panginoon. Kaya naniniwala ko, church, na hindi lang every Sunday that the Lord has made. Naniniwala ko na every day na ginawa yun ng Panginoon sa buhay natin. Every day, ni-create na ni Lord yan at pinlano na yan ni Lord sa buhay mo. Kailangan mo ng pagtiwalaan ng Panginoon at lumakad ka, manampalataya ka, maniwala ka sa Panginoon, nakasama mo siya na lumakad sa buhay na ito. Amen? Hallelujah! Huwag na tayong tumingin sa nakaraan, church, kung ayaw natin maging isang asin na wala na tunaw na. Diba? Huwag tayong matigas sa mukha, church. Pero kung minado ko, minsan matigas din yung mukha ko eh. Pero patuloy tayo kailangan na maniwala sa Panginoon, keep straight moving forward. Kaya kailangan natin manatili, maging puno ng salita ng Panginoon dahil yun yung magiging kalakasan at ilaw natin at laban natin, panglaban natin sa buhay na ito. Amen? Hallelujah! Keep moving forward. Move on na, church. Move on na kung may nakasakit sa'yo. Move on na sa kung anong ginawa sa'yo, sa mga traumas mo, lahat ng mga nangyari sa'yo. Move on na. Yes! Amen! Hallelujah! And my next or second question, naalala niyo church, may tatlong main question. My second question would be,
you have an idea, church, how we will move on? Amen? Siguro si Sister Merlita, ito na yung magiging summa cum laude. Maraming salamat sa Diyos. No, hindi ito sa sarili kong opinion, kundi the Holy Spirit teach me how to answer kung ano ang nararapat. How we will be move on. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pag-trust sa ating Panginoong Diyos, dahil tayo nakapag-move on, dahil tayo ay sumasampalataya sa Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti, puno ng pagmamahal, kaya ayaw ng Diyos na mananatili tayo sa ating past. Kaya move on through sa pamamagitan ng pananalangin, pagtitiwala sa Diyos, at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun lang po. Gusto ko yung sagot niya, pananalangin. Ano yun? Pananalangin, pagsunod sa Diyos, pagkilos sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Pagtitiwala sa Panginoon. Yes, and that is pray. Okay? Hallelujah. Naniniwala ko nung paano tayo makaroon, kailangan manalangin muna tayo. Church, ayun yung sagot sa atin ngayon kung paano tayo mag-umpisa manalangin tayo. Hindi lang ngayong araw, hindi lang sa mga oras na to, hindi lang na mag-decide ka sa mga oras na to, sa araw na ito, na Lord, gusto kong manalangin at humingi ng tawad sa iyo in order for me to move on and para maharap mo sa akin, Panginoon, yung mga bagong oportunidad, bagong aral, Panginoon, bagong growth sa pananampalataya ko. Huwag tayo maging stagnant, church, sa pananampalataya natin na lagi sinasabi sa ating pastor na huwag tayo maging bonsai. Di ba? Ay, bonsai. Ay, hindi. Ang ating puso sa Panginoon, malaki yan. Once na totoo tayo sa Panginoon. Amen? Hindi yan sa physical appearance mo na meron ka. Nandito yan sa puso mo. Amen? Kaya kailangan lagi tayong magdasal. Hindi lang ngayon, hindi lang sa mga oras na to, hindi mamayang gabi, hindi lang sa araw na ito, kundi dapat araw-araw tayong manalangin at humingi ng tawad sa Panginoon. Dahil araw-araw, laging may bukas. Ulitin ko, araw-araw, laging may bukas at laging may kahapon. Ulitin ko, church, ha? Araw-araw, laging may pinagmulan. Diba? Ang araw-araw, laging may past. Kung may future, may past. Diba? May future, may present. Diba? Nakuha natin, church? Diba? Marahil kahapon, kung ngayong araw may naisip kang hindi maganda sa kapatid mo, marahil ngayong araw nagkasala ka sa Panginoon, pero kailangan nandoon yung sagot, kailangan lagi tayong manalangin in order for us to move on, in order for us na patuloy na lumakad sa Panginoon. Amen? Kaya kailangan lagi tayong magdasal at humingi ng tawad sa Panginoon, hindi lang ngayon, hindi lang ngayong araw, hindi lang mamayang gabi. Kailangan araw-araw, mas kahapon, may kahapon na. May kahapon, nandiyan na yung kahapon, nandiyan yung nakaraan, di ba? Nandiyan yung Saturday, nandiyan yung Monday, kalong nakaraang week, di ba? Kaya kailangan lagi tayong humingi ng tawad, magdasal sa Panginoon. At doon na papasok kapag humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, we should ask help to God. We should surrender to God. Na Lord, sa paglakad ko sa bukas, sa araw na ito, sa bukas, ikaw ang kasama ko, Lord God. Lord, sinusurrender ko lahat sa iyo kung paano ako lalakad sa buhay na ito na may pananampalataya, Lord. Kung paano ako, Lord God, lalakad na may sa katwiran, na may kabanalan sa iyong harapan. Huwag tayong manangan sa sarili lang natin kakayahan, sa sarili natin pamamaraan, na okay, bukas, kailangan ganito, kailangan bukas, ganito. Pinaplano na natin, di ba? Ang sabi sa ating Panginoon, don't be anxious sa bukas, di ba? Dahil sa bukas siya yung magpuproblema sa sarili niya. Amen? Kaya kailangan lagi tayo manalangin na, Lord, kung ano man, Panginoon, ang mangyari sa bukas ko, pinagkakatiwala ko na sa iyo, Panginoon. Kung paano ko lalakad sa bukas, Panginoon. Kung paano ko mananatili sa iyo sa bukas, Panginoon. Kung ano mangyayari sa bukas ko, Lord God, pinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, na hindi ko kayang magbago sa sarili kong pamamaraan, na hindi ko kayang magbago, Lord God, sa sarili kong kaalaman, Panginoon. Kundi maniniwala ko, Lord God, na ikaw yung patuloy na magbabago sa buhay ko. Ikaw ang patuloy na kikilos sa buhay ko, Lord God. Kung ano yung mga
pagbabago sa buhay ko, Lord God, hanggang sa patuloy at patuloy akong lumakad sa buhay na ito, na may kabanalan sa katwiran, Panginoon, hanggang sa dumating ang panganahon, Lord God, nahaharap ako sa iyo, Panginoon. Muli palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! And sa paglapit natin sa Panginoon, expect na hindi madali, church. There is a warning sa bawat isa. May warning sa atin. Paalala sa bawat isa. Parang sinabi na may diba sa daan, wag kayo dito, may ganyang warning sign dahil may butas. Ikaw matigas ang mukha mo. Nag-drive ka pa. Sige, nag-drive ka dun sa warning sign na to. Nahulog ka ngayon doon sa kanan. Diba? Sabi, mag-ingat kayo, paliko-liko yung daan dito. Hindi mo pinansin yung sign doon sa daan. Ikaw, sige, diretso, nahulog ka na sa bangin. Diba? Kaya there's a warning sa atin, di ba? May binibigay na warning sa atin at paalala ang Panginoon. When you decide to follow Jesus, Satan will focus on you and attack you. Naniniwala ba kayo doon, church? Kapag napag-desisyonan mo sa araw na ito, na manatili sa Panginoon, na mag-follow sa Panginoon, sa Diyos, ang kalaban nakatingin na sa'yo, nanlilisik na yung paningin sa'yo. Diba? Kung hindi ka niya madaan sa isang suntok, dadaanin ka niya sa maraming suntok. Kung hindi ka niya madaan sa isang problema, bubuhusan ka niya ng maraming problema. Pero church, isang paalala sa atin ng Panginoon, huwag kang matatakot. Dahil si Satanas, ginawa lang yan ng Panginoon. Naniniwala tayo na kapag meron tayong Diyos, makakaya natin gapiin ang kalaban. Amen? Pero paano natin magagapi ang kalaban? Paano natin haharapin ang kalaban? We should keep on praying and filled with the Word of God. Amen? Paano tayo makakalaban sa isang laban kung wala tayong espada? Diba? Kung wala tayong baluti, kung hindi tayo ready. Every day, kailangan season and out of season, we should ready sa fighting battles natin. Hindi lang ngayong araw yung fighting battle natin, hindi lang ngayong araw yung laban na to. May bukas pa na kakaharapin natin. May bukas pa na may kalaban tayong haharapin. Pero kailangan we should keep on praying. Yung prayer, battle natin, ito, yung laban natin, ito, sa harapan ng Panginoon. Yung pagluhod natin sa Panginoon, hindi natin alam. Ang Panginoon ay lumalaban na kasama natin. Amen? Hallelujah. We should fill with the Word of God. Why, church? Dahil kapag sinabi sa iyo ng Panginoon kalaban na, Sheila, mag-isa ka. Merlita, mag-isa ka. Wala kang kasama sa buhay. Diba? Brother Ruben, si Sandra, hindi nyo kaya lang buong pamilya. Hindi nyo kaya na walang pera. Hindi nyo kaya na okay lang na umattend kayo na hindi kayo umattend sa mga services. Sinasabi ng Panginoon sa iyo na yung bukas mo, hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng pambayad. Diba? Si ganito, si kapatid mo, sinisiraan ka na lahat ng mga negative thoughts. Lahat ng kahinaan mo, sasaksak yan ng kalaban sa isip mo. Kaya kailangan puno ang ating puso at isipan na salita ng Panginoon na kung ano man yung bato sa atin ng kalaban, kung ano man yung isuntok sa atin ng kalaban, meron tayong panangga na I am not alone. If I have Jesus in my life, makakaya ko lahat. Lord, I don't want to live in my own understanding. Kasi yung pamamaraan ko, Lord God, mas matalino ka at makapangyarihan ka sa lahat. Kasi baka naman, church, isang bato lang sa atin ang kalaban ng suntok, bugbog na tayo. Baka isang ganun lang sa mukha sa atin ni Satanas, knock-out na tayo. Baka naman, nakawawa na yung lingkod ng Diyos. Lingkod pala ng Diyos, isang santok lang, may black eye na agad. Hindi man lang nakaiwas kahit isang beses, sinalo mo naman. Masakit yun, church. Wag! Kasi lahat ng kahinaan mo, lahat ng sakit, lahat ng pain, lahat ng brokenness sa mundong to, this world is full of darkness. At ang Panginoon ang ating ilaw. Diba? Kapag nakita mo na susuntok ng kalaban sa'yo, gumanon ka. Oh, sorry, I have him. Oh, eto, in Jesus' name, mawala ka sa utak ko. I rebuke you in Jesus' name. Hindi ako binigyan ng Diyos ng spirit
masakit. Hala, yung may sinasabi sa akin si kapatiran, ako, napakawalang yan. Ang hari ko, naku, nabugbog ka na, nauntok ka na lahat, hinampas ka na ng kalaban, hanggang sa sumuko ka, hanggang sa madurog ka, wala na, bumagsak ka na, kasi hindi mo pinalakas yung sarili mo, hindi mo inihanda yung sarili mo. Kaya kailangan everyday, kailangan maging handa rin tayo, hindi tayo tinuruan ng Panginoon na maging mahina. Hindi nandyan ng Panginoon para lang lumaban para sa'yo. Tinuturuan ka ng Panginoon na maging malakas sa pananampalataya mo. Amen? Ano yung nangyari kay Job? Hindi naan ni Jesus Christ na maging ganyan ng si Job. Diba? Inalaw ni Lord sa Satan sa buhay ni Job na gano'n yung mga ibigay dahil sige, kahit anong gawin mo sa anak ko, itinrain ko na yan. Diba? Kahit anong pagsubok na ibigay mo kay Job, itinrain ko na yan. May tiwala ko kay Job ng kaya niya kasi inihanda ko na siya. Diba? Kailangan maging ganun tayo, maging yung faith natin, maging katulad din ni Job na kahit anong pagsubok na ibato sa atin ng mundo, anong pagsubok bibigay sa atin ng kalaban, mawala man ang mga mahal natin sa buhay, mawala man yung pinakamatalik mong kaibigan, diba? Dahil pinili nila yung ibang mundo, pinili nila yung ibang paniniwala sa mundo o buhay sa mundo. Huwag kang mawala ng pag-asa, yung laban mo nandito sa panalangin, ilaban mo sila sa panalangin, church, ilaban mo sila sa panalangin, kung ano nangyayari sa buhay mo, kung mahal mo, yung pamilya mo, yung kaibigan mo, ilaban mo sila sa panalangin, church. Kasi ang Panginoon, hindi naman yan biging Diyos, naririnig niya yung panalangin mo. Kaya kung mahal mo yung pamilya mo, ipanalangin mo sila, church. Huwag mong hayaan na makuha lang sila ng kalaban. But make sure na while you are praying, kailangan kumikilos ka rin dahil ang panalangin walang gawa ay patay sa harapan ng Panginoon. Amen? Mas sinabi mong mahal mo lang ang Diyos pero wala kang ginagawa para sa Kanya, sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero napuput ka sa kapwa mo, isa kang sinungaling. Kaya kailangan kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo rin yung kapwa mo kahit ano pang sabihin sa'yo ng ibang tao, ng kapatiran mo. Diba? Siyempre, kahit sino man sa atin dito, maaari tayo malignan ng Panginoon, kaya tayo tinuturuan ng malignan ng kalaban, kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na mamuhay na may pagmamahal. At magtiwala sa Panginoon. Huwag nating i-judge din yung sarili nating kapatiran na ganyan yung nagawa niya, ganito yan, siniraan niya ako. Huwag mong i-define yung kapatiran mo na gano'n. Mahalin mo instead yung kapatiran mo na, Lord, baka na may lang siya, na guguluhan lang yung isipan niya, baka may pinagdaraanan lang siya, kaya niya nasabi yun. Lord, kung ano man yung mga nasabi na sa akin, naniniwala ko na alam mo yung puso ng kapatiran ko na to. Hindi ako magkakalim ng galit sa kanya, Lord, kasi alam ko, Panginoon, na siya kapatid ko sa pananampalataya. Amen? Kaya kailangan talaga maniwala at manatili tayo sa Panginoon. Keep on praying. Keep yourself filled the Word of God. Amen? Hallelujah! Okay, next. Nabigyan na tayo ng warning. And why? Yan. Why? Bakit kaya si Satan lahat ng gagawin niya, no? Lahat ng mga hirap, lahat ng suntok, pasakit, gagawin niya. Satan knows what God can do in your life, and he is against in that plan. God has a brighter future for you. Amen? Diba si Satanas, alam niya na yung gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Diba? Alam na Satanas, kasi alam ni Satanas na, gagawin mong lingkod yung taong yan? No. Pero, again, church, hindi kahit sino man ang makakahadlang sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya mang gawa ang plano ng kalaban sa buhay mo, kahit anumang suntok yan, pero walang makakapigil sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Kaya tayo, church, patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon na lumapit magtiwala sa Kanya. Amen? Kasi, church, alam nyo, kung tayo nanghihina na, ang Panginoon lumalaban pa para sa atin. Amen.
Na tayo'y sumuko na, pero ang Panginoon, hindi tayo sinukuan, church. Na tayo umiyak na, nalupaypay, sumuko na sa pananampalataya sa buhay na ito, pero ang Panginoon hindi ka susukuan. Sukuan ka man ng mundo, ng kaibigan mo, pero ang Diyos hindi ka susukuan. Dahil alam ng Diyos kung anong klaseng puso ang ginawa at binigay niya sa iyo, church. Huwag nating sayangin yung pagtitiwala sa atin ng Panginoon. Huwag nating sayangin yung opportunities na binibigay sa atin ng Panginoon. Kailangan siya yung mapapurihan sa buhay natin. Kasi yun naman yung main purpose natin dito sa buhay natin, church. Diba? Yung main purpose natin sa buhay na ito is mapagpurihan ng Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Hindi tayo nilalanglang para sa mga sarili nating kagustuhan. Hindi tayo nilalanglang dahil sa pangarap lang na meron ka. Nilalang ka ng Panginoon sa isang mas maganda pang plano sa buhay mo. Huwag kang, sabi nga nila, diba? Huwag kang mag-settle for less. Huwag kang mag-settle for less kasi ang Panginoon, malaki at malawak ang plano niya para sa'yo. At si Satanas, lahat gagawin niya para mailayo ka sa Panginoon. Lahat ng kahinaan mo gagamitin niya para mailayo ka sa Panginoon. Kaya why? Bakit si Satanas triply ang pagkilos para mailayo tayo sa Panginoon? Kasi alam ni Satanas, yung magandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At madamot ang diablo. Alam niyo ba yun? Kasi si Satanas, siya na yan. Diba? Pero tayo, may buhay tayo, may choice tayo, meron tayong tatak ng Panginoon. Kung meron kang tatak ng Panginoon at pinaghihirapan mo yung pananampalataya mo, alam ni Satanas kung ano yung kahinaan mo, gagamitin niya yun lahat para mailayo ka sa Panginoon, para malayo ka sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Diba? Kaya, church, let's keep moving forward. Let's keep moving forward. Ayaw natin dito na spoon-feeding tayo. Ayaw natin dito na binibaby tayo. Kailangan yung pananampalataya natin matatag. Alam na natin na hindi madali ang magiging laban natin sa buhay na to. Pero one thing for sure, may kasama tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na kayang gawin posible mga imposibleng bagay. Huwag tayo mapanghinaan na si Satanas ng buhay na yan 2,000 years plus ago. Diba? Pero tayo, ang Diyos natin, bago pa mabuhay si Satanas, ang Diyos ang gumawa sa kanya, diba? Ang Diyos ang gumawa sa kanya, ang Diyos ang mas ahead sa kanya. Diba? Wala nang makakapi sa Panginoon natin. Walang kalaban makakapantay sa Panginoon nating Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Dahil ang kapamahalaanan ay sa Kanya lamang. Ang kapangyarihan, kaluwalhatian sa Kanya lamang. Alam niyo, church, hindi natin yung sinasabi tuwing nagpupuri lang tayo na Lord, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaparangalan, sa iyo ang kapangyarihan, sa iyo ang kapamahalaanan. Sinasabi natin yun kasi yun yung totoo. Siya yung Diyos na pinagpupurihan natin sa spirito at katotohanan. Amen. Hindi sa mga bagay na nakikita natin, hindi natin pinupuri ang Panginoon sa nararamdaman lang natin. Hindi tayo nananampalataya sa Panginoon dahil sa nakikita lang natin. Nananampalataya tayo kahit may mga pagsubok sa buhay natin, kahit may mahirap tayong kinakaharap, nananampalataya tayo sa Panginoon. Ayun ang totoong pananampalataya. Hindi ka nananampalataya lang kapag may blessing. Diba? Hindi ka nananampalataya lang dahil masaya ang buhay. Nananampalataya ka na kahit mahirap ang buhay, nandun na tayo na sinasnap tayo ng grim reality of life. Pero meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat na kayang gawing posible. Kayang posible ang lahat ng imposibleng bagay. Kaya niyang gawing kalakasan mo, yung kahinaan mo. Kayang gawin ng Panginoon yung pagdurog mo into a beautiful creation. Yung pagdurog ng mundo sa'yo, kayang i-turn ni Lord sa maganda at matatag na ikaw. Amen? The new version of you. Kung babalikan natin yung sinabi natin kanina, meron bang bagong, sige, ganito na lang, church. Meron bang sanggol na masasabi mong hindi inuluwal?
na isang bago. Diba? Kaya tayo, bilang isang lingkod ng Diyos na binago ng Panginoon, kailangan makita sa atin na bago talaga tayo, na hindi mo na natin yung nakaraan natin. Move on na tayo. Diba? Huwag tayong lumiko, kaliwa, kanan, diretso lang. Kasi kapag lumiko kanan tayo diretso, tas lilikod tayo, malilikod tayo nun. Ang Panginoon tinuturuan tayo straight, keep moving forward. Kasi si Satan, again, alam niya na kung ano yung nandoon natin, yung finish line natin, alam na ni Satanas kung saan tayo patutungo, alam na ni Satanas kung ano yung gift sa atin ni Lord. Kaya tayo, hinihilan ni Satanas pa ganun. Uy, bumalik ka dito. Alam mo ba, yung trauma mo, ito yung kahinangan, yung trauma yung nangyari sa'yo. Huwag ka magtiwala sa ibang tao. Huwag ka magtiwala kung kanino. Kasi yung trauma mo, tignan mo yung nangyari sa'yo. Ayun tignan mo, tumingin ka sa likod mo, yung past mo anong ginawa sa'yo. Hindi, pero sabi ng Panginoon, mamuhay ka ng may pagmamahal. Mamuhay ka ng may pagpapatawad, pagtitiwala sa Panginoon. Amen, na kung ano man yung mangyayari sa bukas mo, pinagkakatiwalaan mo, Panginoon. Iniwan mo na yung nangyari sa kahapon mo. Iniwan mo na yung kasalanan mo kahapon. Hindi yung dinala mo pa sa present mo at dadalhin mo pa sa bukas mo. Kasi lahat, hindi po natin yung burden na yun. May hirapan tayo na para tayong lalakad, na parang pagong kasi atrasabante tayo. Maging Kristiyano tayo na tumatakbo ng padiretsyo, na iniwan natin yung mga hindi naman worth it na bagay, na hindi naman galing sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! And my third question would be, why we should move on? Sino pong gustong sumagot or sino yung may idea na why we should move on? Amen. Sige po. Alam niyo po kung bakit gusto ng Lord na tayo ay magmumupo na. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapapahamak. Kaya kailangan mag-move on na tayo. Leave behind kung ano yung ating mga nakaraan. Move on. Go forward. I-focus natin ang ating paningin sa Lord. Kung ano ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pray. Pray, 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 and read His Word daily. Araw-araw, hindi lang kung maalaala. Mag-forward na tayo, mag-move forward na tayo para tayo ay maligtas. Ayaw ng Lord na ang kanyang mga nilikha ay mapapahamak. Forward. Thank you po. Amen, Lord God. Ayaw ng Panginoon na pahamak ang bawat isa. Amen po? Sino pa namang Diyos o yung nagdalang sa'yo, di ba? Kung ikaw nga may alaga kang aso, may alaga kang, alaga mo na, sino mahilig na aso pusa dito? Di ba? Kung ikaw nga ayaw mo na, kahit alaga mo lang yun, na hindi ko yung nag-create doon na pero inalagaan mo, ayaw mo na may mangyari sa kanya, di ba? Kahit nasa anak mo di ba? Kahit sa sarili mong anak, sa ako mo, kapag sinabi mong nalapit na sa puso mo, paano pa kaya na tayong pinreate ni Lord? Ayaw ni Lord na mapahamak tayo, di ba? Amen? Masakit sa paningin, sa nararamdaman ng puso ng Panginoon, na makita niya yung mga anak niya, lingkod niya, na nandoon sa kamatayan na walang hanggan. Ayaw ni Lord na mapahamak ang bawat isa. And bilang isang lingkod ng Panginoon, kailangan yung puso natin, hindi lang nandito, hindi lang sa kapatiran natin nandito, kailangan nandun din. Marami pa tayong dapat i-harvest. Kaya marami pa tayong kailangan na maparatingan, makarinig ang salita ng Panginoon. Amen? Hindi lang tayo hanggang dito, Hindi po tayong hanggang dito lang tayo ng tagapakinig, church. Kasi tinatawag tayo ng Panginoon for a higher calling. Amen? Masahin po natin sa Philippians 3:13-14. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na makarating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hanggan
upang makamtan ang gantimpala ng pagtawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang buhay na nasa langit, church. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ang paglakad natin ito at paghimot natin sa nakaraan, yung paglakad natin, pagpapatuloy natin sa Panginoon, hindi natin naiisip, nare-realize, magtawag na pala sa atin yun ng Panginoon. Diba? Ang boses, diba? Yung boses ng Diyos natin, correct me if I'm wrong, ito, shepherd yun, diba? Yung nag-aalaga po sa tupa. Tama po? Yung shepherd at yung tupa, naririnig ng tupa yung boses yung nag-aalaga sa kanya. Baka naman, hindi kasi tayo sa Diyos, kaya hindi natin naririnig yung boses niya. Naku, kabahan na tayo ng church. Baka naman ibang boses yung naririnig natin. Matakot tayo, kabahan tayo pag ganun. Diba? Oh, hindi mo na alam kung ano mangyayari sa bukas mo. Alam, magsasucess ba yung business mo? Magsasucess ka ba sa buhay mo? Mababayaran mo ba lahat ng mga payarin sa bahay mo? Di ba? Pakaiba namang boses yung narinig natin. Kabahan tayo pag ganun. Iba ang pagtawag ng Panginoon, pagtawag ng kalaban, church. Kaya be careful kung anong boses yung naririnig natin dahil ang tupa, naririnig niya ang boses yung nag-aalaga sa kanya. Kaya kapag tayo straight moving forward, dapat naririnig natin yung tawag ng Panginoon. Kaya tayo pinagpabasa ng kanyang salita, kaya tayo nagdarasal. Diba? Kapag hindi na natin alam kung saan tayo patutungo, keep moving forward, trust Him. Diba? Kasi yung lakad natin, si Lord yung mag-aano niyan, gagayad sa atin, kaya patuloy natin hingin sa Panginoon ang kanyang pag-alalay. Diba? Kasi parang sa isang sanggol, diba? Kailangan alalayan mo eh. Diba? Pero kailangan sa paglakad natin sa buhay Kristiyano natin, huwag tayo maging stagnant. Habang sa paglakad natin sa buhay isang Kristiyano, hindi tayo inaalalayan. Kailangan habang sa pag-alalayan sa atin ng Panginoon, natututo tayo. Hanggang sa paglakad natin, yung laban natin, kasama na natin si Lord. Hindi lang si Lord yung lalaban para sa atin. Di ba? Kailangan kasama natin si Lord sa paglaban natin. Kailangan matatag, matapang yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Kasi we are called. We are called for a higher calling. Naniniwala ba tayo doon, church? Amen? Hindi ka lang tagapakinig lang. Hindi ka lang sa makikinig ka lang at nakaupo dyan. Hindi ka lang hanggang pag-aaral mo. Hindi ka lang bilang isang triyado sa kumpanya nyo. Hindi ka lang nagtatrabaho para sa business ng iba. Hindi ka lang isang businessman. Hindi ka lang isang estudyante. Tinawag ka ng Panginoon sa isang pinakamataas na pagtawag. Yun yung pagpapagamit sa Kanya, church. Amen? Kailangan pinagamit natin yung buhay natin para sa Panginoon. Hindi lang ipon tayo ng salita ng Panginoon. Kailangan yung mga iniipon natin salita ng Panginoon, yung mga natutunan natin sa Panginoon, kailangan yung binabahagiran natin sa iba. Amen? Kailangan yung talento na meron ka, ginagamit mo para sa Panginoon. Kung yung may talento ka sa pagsasalita sa harapan ng ibang tao, gamitin mo para ipahayag yung salita ng Panginoon. Kung may talento ka sa pag-awit, gamitin mo para mapapurihan ng Panginoon. Kung may talento ka sa pagsayaw, gamitin mo para sa Panginoon. Kaya tignan yung salita, kahit ganun yung age niya, kinalulugdan ng Panginoon kung ano yung ginagawa niya. Kasi alam ng Diyos kung ano yung puso na meron siya sa kanyang pagsayaw. Kasi kung ikaw, sasayaw ka lang dito nang walang puso, hindi walang parang, hindi continuous. Ginawa mo lang yun isang beses, tapos wala na. Diba? Pero yung pagpapagamit mo sa Panginoon, kung totoo yung puso mo sa Panginoon, magpapatuloy, magpapagamit ka, hindi lang sa isang bagay. Tinawag tayo ng Panginoon sa isang mataas na pagtawag, kundi yung pagpapagamit sa Kanya. Amen? Huwag tayong tumingin sa isang ganito lang, huwag tayong mag-compromise sa binibigay lang sa atin ng mundo, church. Kasi ang Panginoon, may magandang inilaan sa bukas mo. May inilaan na magandang bagay si Lord para sa'yo. Diba? Huwag mo lang idalangin mo anong meron ka na gusto mo sa buhay. Ipanalangin mo, Lord. Lord, iset mo, Lord God, yung path ko, Panginoon, to the place where I am supposed to be.
Kasi tayo kung iisipin lang natin kung ano yung gusto natin, baka yung gusto sa akin ni Lord ganito. What if hindi pala yun yung gusto ni Lord para sa'yo? Lord, ano ba yung gusto mo para sa akin? Ano ba yung dapat mong gawin sa church para makapaglingkod sa'yo? Baka kasi iba yung isip natin na, para ako sa ganitong bagay. Pero hindi pala. Kaya kailangan yung panalangin natin sa Panginoon, Lord, direct me to the place where I am supposed to be. At kung sa paglakad natin, sa buhay na ito, may panalangin na gano'n, kailangan may pagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen? And magugulat naman tayo na, Lord, ito pala yung pagtawag mo sa akin. Iba yung saya kapag nakita mo na yung bunga ng panalangin mo, di ba? Yung panalangin mo, yung asawa mo, yung bunga ng panalangin mo, yung asawa mo, ayun o. Yung mabait ulit, kasi mabait. Pero di ba, hindi ka sa church, nakita natin yung apo natin, yung pamilya natin, makuha yung bagay na gusto nila, makapagtapos yung mga anak mo, makapagtapos yung mga apo mo, di ba? Makuha nila yung mga trabaho na gusto nila, yung mga panalangin mo para sa iba na nakikita mo, kahit sa iba pa yan, basta may puso, matutuwa ka. Di ba? Iba yung magiging bunga ng panalangin na makikita mo talaga kasi ikaw sa sarili mo ma-amaze ka. Na Lord, ganito ka pala kumilos. Hindi ko alam, Lord, kung paano mo nagawa ito, pero Lord, grabe ka. Grabe yung kapangyarihan mo, Lord. Kailangan muntik pang masarado yung account namin bago ako na work from home eh. Pero diba, isipin natin, church, magugulat tayo, God is working silently but will surprise you unexpectedly. Amen. Kaya kailangan, church, patuloy lang tayong keep moving forward. Kasi kung babalikan natin dito, sa unang binasa natin, yung ating main verse, which is, ito. Ito ang sinabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo! Ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Kaya kasi hindi natin nakikita, tantitingin tayo sa likod eh. Pero church, kung itutuon mo yung isip mo sa present, at sa kaya pang gawin ng Panginoon sa buhay mo, maa-amaze ka at may kita mo yung pagkilos ng Panginoon. Huwag kang mag-stay dun sa wavy and shaky na pananampalataya mo. Huwag kang mag-stay dun sa problema na meron ka kasi hindi mo makikita yung klarong dagat sa isang magulong, diba? Kung magulo, hindi mo makikita yung reflection eh. Pero kung mag-keep moving ka, makikita mo yung clarity, yung sarili mo, yung reflection mo dun sa dagat. Na Lord, ganito pala, kaganda yung creation mo. Oh! Uy, kayo sinasabi ko kapag kayo, mga sarili nyo, tumingin sa salamin, ha? Yes, diba? We are fearfully and wonderfully made. My God. Amen? Amen. Kaya keep moving forward, church. Hindi natin kasi makita ang kabutihan ng Diyos pagka hindi tayo nagmumubo. Amen. Kasi laging mananatili yung galit sa puso natin. Amen. Hindi natin makikita yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Glory to God. Palapakan natin ang Panginoon sa napakaganda. Sobrang gandang salita niya na isinira sa bawat isa, na paalala sa bawat isa. Na keep moving forward. Huwag ka nang tumingin sa mga nangyari sa iyo sa kahapon mo. Huwag ka nang tumingin sa kasalanan na gawa mo sa kahapon. Kasi tinawag ka na ng Panginoon sa pangalan mo, sa kung tawag niya sa iyo bilang isang lingkod at anak ng Diyos. Huwag mo nang tignan yung nangyari sa iyo sa kahapon kasi ang Panginoon pinatawad ka na. Ang Panginoon minahal ka, niyakap ka na sa kung sino ka ngayon.
Amen? Church, iba ang paglakad sa buhay na ito na may yakap, alalay, gabay at pagtitiwala sa Panginoon. Sobrang sarap na lumakad sa buhay na ito na may pagtitiwala sa Panginoon. Na parang lumalakad na, oops, bola! Oops, bato! Di ba? Oops! May sabi na bagyo? Oops, hi! Kasi, kada lakad mo, you are, protektado ka ng Panginoon. Nagkapangyarihan ng Panginoon. Kailangan mo lang kumilos para sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya lahat ng na-bless sa Panginoon, palakpakan siya sa pinakamataas na papuri. Amen! At pinatawag ko na po ang ating Pastor Rochelle Sampaga para sa kanyang patuloy na pagpapasahabiluhatig ng salita ng Panginoon. Amen! Praise God. Hallelujah. Thank you for your wonderful message today. At sana po may natutunan tayo. Amen. Amen? Kasi may mga kapatid na kung saan ay nakikinig, ngunit lumalabas sa kabilang niya. Sa ating pakikinig, kailangan po ay pumasok sa ating puso. Amen. Amen? Napakabuti ng Panginoon. You know why? Kasi tinuturuan tayo na tayo ay umusan. Amen? Let's move on. Amen. Forget the past. And let us face the present. Amen? Hallelujah. So, Pastora, salamat po dahil binigyan mo bawat isa ng kapamataan sa tulong ng gabay ng Banal Espiritu na mapagtagumpayan ang ating mga kinakaharap sa buhay. Amen? Huwag na pong alalahanin, sabi ni Pastora. Huwag na alalahanin ang Nakalipas. ang nakaraan. Ang problema kasi, kahit hindi tayo makamukon, kasi pinananatili natin sa puso natin yung galit, yung sama ng loob. Let us God. Hayaan natin ang Diyos ang lumaban para sa atin. Amen. Amen? Past is past. Forget the past. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ang sabi po rito, disingin ko lang po, sinabi ng ating kapatid, in Isaiah 40:18, forget the former things, do not dwell on the past. Amen? Nangikutan na natin para tayo ay patuloy na umusan kasama ang Panginoon. Dahil kung di natin gagawin na magparaya, magpatawad, so mananatili lang tayo para isang tubig na tinig, no? Stagnant water. Nandoon ka lang, paikot-ikot. Ngunit kung itutuktong mo yan sa agos, tulad ng sa ilog, makakarating ka sa malawak na karagatan. At yan ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos ay napangalawak. Kailangan natin maunawaan ang lawak ng salita ng Diyos sa ating buhay. Amen? Huwag tayong manatili sa bagay na nagpahirap sa atin. Oo, mahirap bilang isang tao, pero kung ikaw ay nasa Panginoon, madali mo itong mapagtagumpayan. Amen. Amen? Dahil alam natin na sa bawat kinakaharap natin, sa bawat pagsubok na kinakaharap natin, mayroong Diyos na tumutulong sa atin. Amen. Amen? Hallelujah? Kaya nga po doon sa book of Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, say the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Amen? So, nalalaman ng Diyos ang kanyang iniisip para sa atin. Tama po ba? Isang pag-iisip
patungkol sa kapayapaan at hindi sa kasamaan. So kailangan nandun po yung kapayapaan, yung peace sa ating puso. Para hindi tayo mapasok ng kasamaan. Amen? Dahil kung walang kapayapaan sa ating puso, sa ating pag-iisip, nandiyan palagi si Satanas, sabi nga po ni Pastora, nandiyan si Satanas para isaksak sa isip mo yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Amen. Amen? Again, forget the past. And face the present. Amen? Let us all stand. Hallelujah. Tayo po ay gagawin pa isang gawain para sa Panginoon kung saan yung ating ginagawa every first week of the month. Yanda ang ating sarili, tumanggap sa mga bagay na ito sapagkat ito ay isang utos ng Panginoon na gagawin natin habang sa Kanyang pagbabalik. Amen? Hallelujah. Ngayon po bang napakahalaga ng araw na ito? Kung saan may pakikibahagi natin sa utos ng ating Panginoon sa Kristo. Ngunit ang nakalulungkot ay binawalang halaga ng ilan sa atin. Ang sabi niya ay gawin ang mga bagay nito hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya sabi ko rito, kaya salita, kaya sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa ng Panginoon sa paraang dinarapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. At sa umagang ito, bago tayo tumanggap ng tinapay at ang saro ng Panginoon, mulayin mo sa iyong sarili, sa iyong puso, kung ano yung mga bagay na nagawa mo na labag sa kalooban ng Diyos. Agad mo itong isuko at hihingi ng kapatawaran sa Diyos upang sa gayon, ikaw ay maging karapat-dapat tumanggap sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Sapagkat ang gawain ito ay isang gawain banal at dapat natin igalak. Hallelujah.
naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Isus ay tumampot ng tinapay at nagpasalamat. Pinaso yun at sinabi, ito ang katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos magkapunan, dumampot siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tayo naman po ay darako pa sa isang gawain na kung saan kaya pagbibigay sa Panginoon. Tandaan po natin ang ating binibigay ay ito po ay pangailangan ng Iglesia ng Diyos ay tatag sa lugar na ito. At tunay nga sinasabi ng Panginoon na magbigay bawat isa ayon sa pinasyon ng puso at di na sa pipilitan lamang. Ibigay natin yung karapat-dapat para sa Panginoon. Ibigay sa sampung bahagi ang ating tinatangkilin na hindi napipilitan lamang kung ito'y taos-puso. Sapagkat nalulugod ang Diyos sa nagbibigay at nagagaling. Closing po siya. Hallelujah! Tinatawag ko po sa ating opening prayer si Sister Sinay. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ulag naman.
Father, God in heaven, maraming salamat po, Lord God, sa pagkakataon ito. Maraming salamat po sa bawat kapatiran na narito, Lord God. Tinataas po namin sa iyo ang mga handog na ito, Lord God. Nawa ito magsilbing pagpapala dito sa aming panambahan. Alam po namin na itong pagpapaling ito gagamitin lamang po, God, sa lahat ng gastusin dito sa aming panambahan, sa aming paglabas, sa aming paghayo, God. Tunay na lahat ng ito magagamit dito sa panambahan. Lord, maraming salamat po sa bawat isang kamay na nag-abot dito, Lord. Higit mo po silang pagpapalayo, God. Higit pa sa kanilang inaasahan. Higit pa sa kanilang